Sa ngayon po, ang school buildings po namin ay mga luma na at need na po lahat ng general repair. Dito po sa area namin ay meron po yung infestation ng termites. Yun po ang number one problem po dito sa mga infrastructure. 14 sa 17 silid-aralan ng Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan ang pinamumugaran na ng anay. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan na si Casimiro Reyes, patuloy na ang pagsasaayos ng mga kisame na sinira ng anay bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan. Ganito rin ang kinakaharap na problema ng Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan, bukod pa sa problema sa supply ng tubig. Nakita po niya na ang bawat ceiling po sa bawat classroom ay inaanay. Nakita rin po niya na ang mga CRs po natin ay halos dahil sa hina ng patak ng tubig ay kinakailangan din pong mabigyang solusyon. Kabilang ito sa sumalubong na problema kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang bisitahin ang naturang mga eskwelahan kanina. Ayon sa Pangulo, may mga silid-aralan na kinakailangan na ng rehabilitasyon dahil ito ay sobrang luma na. Prioridad din anya ang supply ng tubig sa mga eskwelahan. Yung ibang nakita namin na school building, Marcos type school building pa. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. Pero ayan, at least mabuti na lang at nagagamit pa. But really have to look at the rehabilitation of many of them. One of the things that I noticed are the bathrooms. Binigyan din ng Pangulo ang halaga na matiyak na napapangalaga ang mabuti ang kalusugan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsisiguro na may malinis na palikuran at tubig sa mga paaralan. Except ang problema, sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. So for me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata natatamaan eh. Na magkakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nilang mga bathroom. Kaya kawawa naman. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Just on the health and safety of the kids. Nakaharap rin ng Pangulo ang nasa 200 bagong guro ng probinsya ng Bulacan. Dito tiniyak ni PBBM ang suporta ng pamahalaan sa kanilang mga trabaho. Ang gagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta. Susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining. Ito nga, yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Gumagawa na anya ng paraan ng pamahalaan upang mabawasan ang load sa trabaho ng mga guro. Marami tayo. We hired 20,000 new teachers so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.